Patay na at nakisilid pa sa silid ng natagpuan ang pinagkakulan na natagpuan. Sa Jensa. Paludos-dulos ang sinapit ng batang hinihilalang kinakasabura bago pinatay. Ang suspect, senior citizen na kapitbahay na nakitaan daw ng mga ebidensya. Nakatutok si Abby Caballero ng GMA Regional TV1. Linggo nang idineklarang nawawala ang 7 taong gulang na si Ana, di niya tunay na pangalan. 3 araw makalipas, natagpuan ang bata na patay at nakasiksik sa isang sako sa bakanteng lote sa Purok 9 ng Barangay Conel, General Santos City. Nami nakita nga sako. Una nga sako, ako ang nakita is basura. Ang ikaduha, ayun siya sako dito sa suok. Amo ang hindi. Nakita man ako itong short. Pag-abot sa lula, pagtanaw na ko sa iya ang katong short. Pag ino niya nga yahak. Ayon sa kapulisan, ang posibleng pinahasa ang biktima bago ito pinatay. Sinakan dito ng t-shirt. Now we believe isa sa mga cause of death niya is asphyxia. But the thing is, nung binuksan yung sako, inopen, walang damit, hubot-hubad yung biktima. So it is an indication na direct siya. Ang suspect sa krimen, ang 74 anyos na kapitbahay ng biktima. Base sa testimonya ng mga saksi, nakita daw ang bata na pumasok sa compound ng suspect noong hapon bago ito nawala. Sa investigasyon ng pulisya, may na-recover na 2 kutsilyo at 2 t-shirt na may marka ng dugo sa likod ng bahay ng suspect. Circumstantial na ito, istorya ng witness ay already requested for the analysis sa direction. And we are looking forward na magkaroon ng positive result that will also help us in filing a solid case against the POI na suspect na natin sa paghahasa. Pagpatay. Sinubukan ng GMA Regional TV1 Mindanao na kunin ang pahayag ng suspect, ngunit wala ito sa kanilang bahay ng pinuntahan namin. Para sa GMA Integrated News, Abby Caballero ng GMA Regional TV1 Mindanao. Nakatutok, 24 oras. Umako naman tayo sa NAIA kung saan hindi na lang tuhod at daga ang problema. Pinangangabantin daw na bumalik ang dating modus doon na tanimbala. Kasunod ng nangyari sa mag-asawang pa-Thailand na nakita ano ng bala sa bag. Ang sagot ng mga otoridad sa pagtutok ni Joseph Toro. Munti ka na maunsabi ang biyahe pataydan ng mag-asawang negosyante na sina Charity Montenegro. Sa final security check, tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing bag na kitaan ng naka-plastic na bala. Itinanggi ni Charity na sa kanyang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya roon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko, hindi pa ako gumagamit ng kanyang plastic bala. Magaganda po yung bala ko. Wala lang, sabi niya. Sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may pirmahan lang daw sa akin to make sure na clean daw ako. Pinayagan naman silang mag-asawa na makasakay at wala rin kasong inihain sa kanila. Pero bago raw insidente, may napansin na siyang kakaiba sa airport na mag-withdraw siya ng pera. Dami nagtatanong, naka-civilian sila. May bumabangga sa akin. Nilapitan ko yung asawa ko. Pagkatapos ng insidente, ipinost ni Charity ang video sa social media para magsibing babala sa publiko. Sa tanong tuloy, balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanimbala sa mga airport? Tanimbala, Ayon sa Office for Transportation Security, hindi raw. The tanimbala is a thing of the past. We can always present all available data and pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Yun parang Office for Transportation Security o OTS, posibleng Charity talaga ang nakitang bala. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero na dumadaan
sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officers. Kapag ka yung bag merong containing suspicious item, yung computer, yung machine na mismo ang magse-separate ng bag niya, and then that baggage will be subjected for baggage inspection. It's only the time na hahawakan niya ng baggage inspector natin. Lumalabas sa atin kasi nasa bag niya. Pero nanindigan si Charity na hindi kanya ang nakuhang bala. Hindi, kasi meron po kaming meron po kaming license. At the same time, sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala? Anong gagawin ko doon? Sa kabila niya, hindi na raw magsasagawa ng investigasyon ng ODS sa insidente at hindi na rin kinasuhan ng mag-asawa. Kasi especially kung 1 or 2 pieces lang, kasi marami naman nagdadala niya na sa paniniwala ng iba, it is anting-anting. Pero daily nakaka-encounter kami ng ganitong incident. Pero paalaala ng ODS sa mga magpabiyahe lalo na dagsaan sa Semana Santa, huwag na magdala ng mga ipinagbabawal na gamit para iwas kaso at abala. Para sa GMA Integrated News, Joseph Moro, nakatutok 24 oras. Sarado na ang itinayong resort sa gitna ng Chocolate Hills matapos kansilagin ng munisipyo ang business permit to operate nito. Umamin ng resort na nag-operate ito ng walang Environmental Compliance Certificate o ECC. Nakatutok si Maki Pulido. Noong 2018, ayon sa Bohol Provincial LGU, nakuha ng Captain's Peak Resort ang clearance mula sa Protected Area Management Board o PAMB. PAMB ang ahensya sa ilalim ng DENR na namamahala sa mga protected area tulad ng Chocolate Hills na isang UNESCO-declared geopark. Dahil may PAMB clearance, wala nang nagawa ang Sakbayan LGU kundi mag-issue ng building permit. Naitayo ang resort matapos ang ilang buwan at operational na bago mag-COVID pandemic noong 2019. It is presumed to be regular kasi nagsimula yan sa ibaba sa ibaba. So meron namang public resolution na kahit na ito isang protected area, meron naman tinatawag na multiple use zone. August 2023, hininga na raw ng Bohol Provincial LGU ng aksyon ang DENR matapos itong imbestigahan ng kanilang sangguniang panlalawigan. Inirekomenda rin ng probinsya sa DENR na ayusin ng ahensya ang mga policy at guidelines kaugnay sa pagtatayo ng mga estruktura sa multi-use zone sa protected area. Pero wala raw silang narinig mula sa DENR. Since September, wala kaming narinig na update from DENR until na pumutok na naman ulit ito ngayon. Wala pang bagong pahayag ang DENR. Pero kahapon, sinabi nitong September 6, 2023, may inisyu silang temporary closure order. At noong January 22, 2024, nag-issue naman sila ng notice of violation dahil nag-operate ang Captain's Peak Resort ng walang ECC. Pero sabi ng provincial at municipal LGU, sa social at mainstream media lang nila nalaman ang balitang ito. Noon pa sana, had you know na may temporary closure order pala, then we could have monitored the compliance. Kung nalaman at ibigyan kami ng kopya, official copy ng temporary closure last year, ay hindi na natin pahintulutan ito na mag-operate. Sarado na ang resort dahil kinansela na ng munisipyo ang business permit to operate nang mabalitang may temporary closure order na. Aminado ang resort, nag-operate sila ng walang ECC. Wala mo na yung problema na walang ECC. Ito labi ng ignorante kayo sa pa. Record na, ignorante kayo nga. Mag-point of business mo na relation to learn. So, ato yung mo, ato dyan ang pandamutan na supply. 3 bayan sa Bohol ang nakakasakop ng Chocolate Hills. Maliban sa Captain's Peak Resort na nasa bayan ng Sakbayan, may iba pa raw resort sa ibang bayan. Bawat munisipyo na meron Chocolate Hills ay napailalim yan sa protected area o ng PAMB. Kaya nga, nalulungkot tayo kasi bakit nasi-single out tayo, marami naman dyan. Sinisisi man ng LGU ang PAMB dahil ito ang namamahala sa mga protected area. Iimbestigahan pa rin ng DILG ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan.
Sabi ni DILG Secretary Benher Avalos, kung may iligal na konstruksyon, hindi nagampanan ng tama ng mga LGU ang kanilang responsibilidad. Ang Kamara magsasagawa na rin daw ng investigasyon sa itinatayong resort sa Chocolate Hills. Pag nasa aerial shots ka, pangit eh. Para siyang pulubo. Diba? Tumubong pulubo sa mukha mo. Okay? So ang pangit to eh, kahit anong palusot. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Hindi muna tatanggap ng mga bagong pasyenteng magpapakonfine ang Philippine General Hospital kasunod ng sumiklab na sunog kahapon. At nakatutok si Oscar Oida. Kalbaryung sunog ang nagpalikas sa 123 pasyente ng Philippine General Hospital kahapon. Pero naibalik na rin sila sa kanilang mga kwarto. 8 p.m. po, nagkaroon na po ng clearance at naibalik na po namin yung mga pasyente isa-isa sa mga pinagdalihan nilang mga ward. May mga na-stress ng konti pero by and large po, stable naman po sila. Wala pong namatay, wala pong lumukhang kalagayan. Na-contain naman daw agad ang sunog na nagsimula sa audio-visual room ng Department of Medicine. Ito pong kwarto na to actually ay due for renovation na. Condemn na po yung property. Naging bodega na po ng maraming gamit dahil talagang aayusin na po. Malaki rin daw ang naitulong ng kinanap kamakailang fire drill sa kanilang ospital. Pinaya-drill itong Ward 1 to kaya dahil doon siguro mabilis yung alam kung saan kagad dadalhin. Bagamat balik-kwato na ang mga inilikas, hindi mo natatanggap ang PGH ng bagong admission. Maliban kung kritikal ang pasyente. Posible sa Lunes pa may balik sa normal ang operasyon ng ospital. Naglilinis pa po, inaayos pa po yung ilang lugar. May mga iba pong lugar, may apoy pa. Kaya po, dahil po doon, nalilinis po yung capacity ng PGH. Punong-puno po yung emergency room at hindi po makapasok yung mga bakit dadalhin doon. Except po talaga yung agaw buhay. Kanina, inabutan ko sa labas ng ospital ang 73 anyos na si Alejandro de Guzman. Ipapacheck up daw sana niya ang iniindang bukol sa kanyang tiyan. Yun nga lang. Kasi cut-off na po sila, sir. Bukas na lang daw po. Pumalit na lang daw po kami. Pumila na lang ng maaga. Pangatlong beses na ako na-ooperahan dito. Kaya kahit saan lumalo ako mapunta, hindi ay nagbagsak. Ang Department of Health nakaantabay naman para sa anumang tulong na kailanganin ng PGH. At handang ilipat sa ibang ospital ng mga pasyente kung kailanganin. Patuloy ang pag-iimbestiga ng Bureau of Fire Protection sa lugar hanggang kanina. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sa tampanan ng reklamo ang 8 dayuhang nasa likod umano ng pananakit sa mga tauhan ng isang Pogo Hub sa Tarlac. Tuloy ang pagsuyod sa unang scam hub, bagamat pakirapan dahil sa dami ng gusali. Nakatutok si June Veneracion. Sa tinatayang 10 hektaryang lawak ng Pogo Hub na ito sa Bamban Tarlac, kulang ang mahigit 24 oras para masuyod ang 36 na gusali ito para sa pangangalap ng ebidensya. Sa updated na bilangan ng mga nasagip na Pinoy at dayuhan, lumalabas sa mahigit 6 na Pinoy at dayuhan ang nasagip sa raid kahapon. Sa social media raw na-recruit ang mga Pinoy at pinangakuha ng sweldong 21,000 kada buwan para maging call center agent. Pero Hindi naman sila call center agent. Ang trabaho nila, nangangalap sila ng mga foreigners na magiging prospective client pala ng establishmento sa mga lab-scam, mga deep-scam. may mga na-recover ding armas kahapon. 8 suspect na foreign nationals naman ang hawak na ng mga otoridad at sasapahan ng reklamong human trafficking at CUC legal detention. Matapos sigurong nasa likod ng pananakit at pagkulong sa 2 co-worker na naging siya para isagawa ang raid. Ito yung mga enforcers na tinatawag. So, ito yung mga nagsasabi. Back to work. Kailangan mabuti po sa mga forest at tatamaan sa either